Mabiyayang morning to each and every one of us. Today is the last day of January. How time really flies, and the Lord is faithful. Dahil every time that time really flies so fast, nakikita rin po natin na napakabilis din ng mga biyaya niya na pinagkakaloob po niya sa atin. So, tayo po ay mag-hot choco, no? Minom po ako ng hot choco. Nag-aalmusal po habang nag-vlog tayo. Kakaiba po ito, yung bigote ko na ano. Yes. Kung napansin niyo po yung topic po natin ay tungkol po sa Antikristo. Ngayon po, mas detalyado po natin itong kukuhanin sa loob ng 10 minutes because ang TikTok lang po ang maximum nito, 10 minutes. So, kinukuha po natin yung maximum na biyaya ni TikTok sa atin. Let's go. Okay, magbukas po tayo ng mga Biblia natin sa... Yan. Magbukas po tayo ng mga Biblia natin sa 2 Thessalonians. Okay. Chapter 2, babasahin lang po natin. Hindi ko alam kung saan tayo matatapos dito, pero salin ng Living Bible, isang napakagandang salin ng Biblia. The Living Bible, you really get one sa siguro sa app o kaya pag may nakita kayo mga sa thrift store, no, na Living Bible, kayo po ay mag-avail, kumuha po kayo, no? So, okay, ang ganda ng paliwanag dito. Sabi niya, 2 Thessalonians chapter 2. And now, what about the coming again of our Lord Jesus Christ and our being gathered together to meet Him? Please don't be upset and excited, dear brothers, by the rumor that this day of the Lord has already begun. Okay, may paliwanag siya. If you hear of people having visions and special messages from God about this, or letters that are supposed to have come from me, don't believe them. So, napakarami po ngayon makikita nyo ang hula sa 2025, ang hula sa ganyan. Don't believe it unless talagang nakaroot sa Word of God. Ayun ang paliwanag ng Biblia. For that day will not come until two things happen. First, there will be a time of great rebellion. Dito po gagawin. Okay, first, there will be a time of great rebellion against God. And then, sabi niya, the man of rebellion will come, the son of hell. I love how the Living Bible translated dito, the son of hell. Sapagkat yan po ang buong katotohanan dyan. Okay? Siya po ay son of hell. Sabi niya again, ulitin ko, for that day will not come until two things happen. First, there will be a time of great rebellion against God, and then the man of rebellion will come, the son of hell. Itong gagawin niya, makinig pong mabuti, important ito. He will defy every God there is. Defy means kukontrahin niya. He will defy it. Okay? And tear down every other object of adoration and worship. He will go in and sit as God in the temple of God, claiming that He Himself is God. Don't you remember that I told you this when I was with you? And you know what is keeping Him from being here already. For He can come only when His time is ready. Siyempre, darating siya kapag yung time niya ay nandyan na talaga. Yung appointed time na kanyang paglabas. Overall, ang may control pa rin ito ang Diyos. Okay? Darating siya, pero ang may control ng lahat ang Diyos pa rin, si Lord Jesus. Hindi papabayaan ni Jesus na lumabas. Makinig mo mabuti. He will never allow, Jesus will never allow the Antichrist na lumabas habang nandito pa tayo. Tayo po ang kanyang church. When we say church, yung body natin, yung katawan natin, tayo po ang church. Pag naglagak ka na ng tiwala mo kay Kristo as your Lord and Savior, naniwala ka sa finished work niya, namatay siya sa krus para sa iyo, naniwala ka roon, meron ka ng buhay na walang hanggan. Makinig ka.
Kaya hindi ka nadaranas ng tinatawag na tribulation. Tatanggalin ka niya rito. Tatanggalin niya na tayo rito. Ira-rapture na po niya tayo. Okay? So, yan. Yung po sinasabi rito. Hindi po. Ito naman. As for the work, this man of rebellion and hell will do when he comes. Yun. Ito yung magagawin niya. It is already going on. But he himself will not come until the one who is holding him back steps out of the way. Yun po. Gini po Then this wicked one will appear, whom the Lord Jesus will burn up with the breath of his mouth, and destroy by his presence when he returns. This man of sin will come as Satan's tool, full of satanic power. Itong gagawin niya, full of satanic power, and will trick everyone with strange demonstrations and will do great miracles. Makinig pong mabuti. Pagdating ng Antikristo na ito, gagawa siya ng mga milagro na hindi pa nasasaksihan ng buong mundo. Okay? Meron siyang assistant, yung false prophet na tinatawag. Kaya, pag nandyan na po yung Antichrist, no? Pag nandyan na po siya, magkakaroon po talaga ng tinatawag na tawag dito, pagsunod sa kanya na talagang magdideclare siya na dapat yun. Dapat sumunod kayong lahat. Kumbaga parang martial law ang gagawin niya sa buong mundo. Kailangan sumunod kayo at magre-require siya ng tatak. Ito yung tatak ng halimaw, 666. Sabi ng ibang mga experts sa Bible, ito raw ay parang microchips or something. Sa panahon natin yun, napaka-modern na po natin. Baka mas modern pa sa microchips or something. Okay? Pero magre-require siya ng pagsamba. Dahil doon sa templo, kasi yung third temple, we believe marirebuild ang third temple. At pag na-rebuild na po yan, itutuloy yung mga sacrifices doon. Hindi po Diyos ang may gusto na ma-rebuild yan, kundi ang mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo po ngayon hindi naniniwala that Jesus is their Messiah. Hanggang ngayon, hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Amen? So matutupad yan according sa lahat ng pangyayari mula noon hanggang ngayon hanggang sa darating. Kaya nga nakalagay sa Romans 8:28, nagkakabuklod-buklod sa kabubuti ng mga mananampalataya. Kaya sa ikabubuti natin, para hindi na po natin masaksihan yung event na yon na tribulation, ira-rapture na po tayo. Alam nyo, ang Antichrist siya ang pinakamasamang taong mabubuhay sa balat ng lupa. Hindi po ako nagbibiro. Kaya mga nagsasabi, uy, si ganito ang Antichrist. Uy, si ganyan. Uy, si ganyan. No. Hindi po natin makikilala ang Antikristo. Kung believer ka ni Lord Jesus, bago dumating yung Antichrist, bago siya lumantad, ira-rapture na po niya ang church. Amen? Kaya totoo ang pre-trib rapture. Okay? Inom muna tayo. Taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Ayan ang maliwanag na sinabi ng Biblia. Taglay niya. Ibig sabihin, ang galing magsalita. Napakatalentadong magsalita ng taong ito. Dahil merong pwersa sa likod niya. Hindi lang force, talagang persona. Persona ni Satanas. No? Talagang ito sa pagkakatawang tao ni Satanas. Yung Antikristo, embodiment ni Satanas yan. Kaya pag dumating yung Antikristo, hell on earth. Si Satanas talaga yan. Kaya kung naniniwala ka ng isang Kristiyano ay dadaan sa tribulation, parang hindi mo pinaniniwalaan ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. Sapagkat ang Diyos hindi papayag ng mga anak niya tumanas niyan. Amen? Sapagkat tinubos ka na ng dugo ni Kristo. Powerful ang dugo ni Christ. At napaka-powerful din ito para tanggalin ka niya rito bago lumabas ang Antikristo. Kasi pagdapas ng Antichrist, automatic, umpisa na yung tribulation. Ngayon, hindi pa po. Hindi pwedeng lumabas ang Antikristo ngayon habang nandito pa tayo. Tayo ang church. Tayo po ang church. Hindi building, hindi institution. Amen? At lalong hindi organization. Kundi tayo po. So umaga nito, let us cherish ourselves as being the Church of Christ. Tayo po talaga yung katawan natin. Di ba? Yung katawan natin ito po ang church ni Jesus. So anytime we're waiting for Him para i-rapture na tayo at hindi natin danasin ang mga paparating na dilubyo sa mundo.
God bless.